Bago ko po simulan ng kwento, nais ko po sanang humingi ng suporta. Sana po i-follow niyo po ako sa aking TikTok. Ang pangalan po ng aking TikTok ay Pepeng Arcangel. At ganoon din po ang ating Facebook page na Pepeng Arcangel Official. Ilalagay ko po sa description po yung link ng mga social media account po natin. Doon niyo po ako i-follow. Yun lang po. Maraming salamat. At simulan na po natin ang kwento. Sa kabila ng hindi magandang karanasan ni Rogelio, hindi pa rin iyon naging dahilan upang pigilan siyang abutin ang kanyang mga pinapangarap sa buhay. Buhat kasi noong magkamalay tao siya, wala siyang ibang hinangad kung hindi ang maging isang ganap na sundalo. Kaya kahit na alam niyang marami ang hadlang sa kanyang pangarap na yon, hindi siya nagpabigil na abutin ito. Marami mang pagsubok ang dumating sa kanyang buhay simula pa noong bata siya. Ginamit niya iyon para mas lalong maging matatag ang kanyang pagkatao. Subalit ang tanging saksi ng lahat ng pangyayari sa kanyang buhay, simula pa noong siya'y walang malay, ay ang nag-iisang medalyon na ipinamana sa kanya ng kanyang lolo. Iyon ang nagsisilbing alaala sa lahat ng mapait, malungkot, at masaya na buhay ni Rogelio, ang Santiago de Gracia. Ang nasabing medalyong iyon, hindi lamang payak na bagay na siyang itinatangi ni Rogelio. Ibinigay iyon sa kanya ng kanyang lolo, higit pa bilang isang pamana, kung hindi isang gabay, kaagapay at kasangga niya sa kung anumang pagsubok ng buhay ang kanyang kakaharaping mag-isa. Simula noong natuto siyang maglakad, itinanim sa kanyang puso't isipan ng kanyang lolo ang ideya na kinakailangan niyang gantihan ng mga aswang dahil sa kanilang ginawa sa mga magulang nito. Sa batang isipan ni Rogelio, hindi niya nauunawaan kung anong ibig sabihin ng kanyang lolo. Nagkaisip siya na wala ang kanyang mga magulang sa kanyang tabi at tanging lolo lamang niya ang nagsisilbing ama't ina nito. Ngunit nagmistulang palaisipan lamang sa kanya ang lahat ng mga tinuran ng kanyang lolo. Subalit habang lumalaki si Rogelio, nauunawaan niya ang kanyang lolo kung bakit kinakailangan niyang gumanti at paslangin ang mga aswang para makabawi sa kamatayan ng kanyang mga magulang. Darating ang panahon, makakaganti din ako sa inyo. Hindi ako natatakot sa inyong lahat. Malas nyo lang at binuhay nyo pa ako. Kung noon pa lang sana'y tinugis nyo na ako, hindi sana ako magiging tinik sa inyo. Wika ng lalaki noong siya'y nagpapahinga matapos ang buong araw na pag-iensayo. Habang nasa kalagitnaan siya ng kanyang pag-iisip noon, sinapo niya ang kanyang medalyon at tinignan ito ng maigi. Kinabisan niya ang bawat dibuhong naroon at ang mga letra na nakaukit dito. Kung iniligtas mo si lolo noon sa kapahamakan, sana gawin mo din to sa akin. Malakas ang kutob ko na malapit na kami magkita ng mga aswang na pumaslang kina ama't ina. Ikaw na ang bahala. Walang ano-ano. Nagulat siya nang marinig niya ang boses ng kanyang pinuno. Tinatawag na sila kaya tumayo siya at nagsimula ng tumungo sa kanyang hanay. Habang naglalakad, nagpapalinga-linga si Rogelio. Naisip niya kasi kung bakit sa gitna pa sila ng kagubatan mag-iensayo, gayong marami namang lugar na po pwede silang magsanay. Kagaya ng ibang nais pumasok sa pagkasundalo. Subalit dahil wala naman siyang karapatang magtanong, nanahimik na lamang ito at nagpa siyang sumunod sa kung anumang sasabihin ng kanilang nagsisilbing commander. Iyon lang ang kanyang magagawa
na alam niyang makakabuti rin para sa kanya. Pagkatapos nga ng buong maghapon ng pag-iensayo, nagpasya na silang magpahinga. Nakahiga lang noon si Rogelio sa loob ng kanyang tolda. Pinilit niyang matulog dahil sobrang pagod siya. Subalit habang ipinipikit niya ang kanyang mga mata, hindi niya magawang makatulog. Pabalik-balik sa kanyang isipan ang ikinukwento ng kanyang lolo patungkol sa paano namatay ang kanyang mga magulang. Nang mga panahong iyon kasi, 5 buwang sanggol pa lamang siya, kaya hindi niya alam kung ano man ang mga nangyari sa bahay nila noong isang gabing umatake ang mga aswang. Sobrang tahimik noong gabing iyon, Apo. Mahimbing na kayong natutulog. Ako naman ay nasa loob lang ng aking kubo at naglalaro pa ng solitaryo. Laking gulat ko lamang noon nang makarinig ako ng sunod-sunod na paghuni ng tiktik. Dahil doon, agad akong napausal ng dasal upang magkaroon ako ng tagabulag. Napailing na noon si Rogelio dahil tila nauulinigan niya ang boses ng kanyang lolo na siyang nagkukwento sa kanya. Dahil sa kanyang gunitang iyon, wala siyang naisip kung hindi ang kanyang mga magulang. Inakala kong dadaan lang ang mga aswang na iyon sa atin. Ngunit nagkaroon ako ng kakaibang kutob nang marinig kong tumigil sila sa tapat ng inyong bahay. Naglakas loob na akong sumilip sa bintana at nakita ko silang nakaharap na sa inyong tirahan. Nagbabaga ang kanilang mga mata. Panay ang linga sa paligid at pansin ko rin ang pagsinghot nila sa ere. Animoy may hinahanap sila na isang bagay o tao. Nagkaroon na ako ng kutob noong mga panahong iyon, kaya kinuha ko ang aking itak at marahan ng bumaba sa bahay. Hindi maiwasan ni Rogelio ang mapaiyak. Naaalala kasi niya ang kwento sa kanya ng kanyang lolo patungkol sa kung paano nagwakas ang buhay ng kanyang mga magulang. Naalala rin niya kasi kung paano rin pinaslang ng mga aswang ang kanyang lolo noon nang siya'y nasa 13 taong gulang. Sinisi niya ang kanyang sarili dahil wala siyang nagawa noon. Subalit naisip niyang kapag nanlaban siya, hindi rin niya maililigtas ang kanyang sarili. Sinabihan naman kasi siya ng kanyang lolo na kunin na ang kwintas niya at tumakas ng sa gayon, mailigtas nito ang kanyang sarili mula sa mga aswang. Nasa kalagitnaan ng kanyang pag-iisip noon si Rogelio nang napahikab na siya. Sunod-sunod pa nga iyon at tila mas naging mabigat ang talukap ng kanyang mga mata. Nakaramdam na siya ng antok kaya nagpatianod na lamang ang binata ng mga oras na yon. Noong akpang kakain na sana ng tuluyan si Rogelio, muli niyang naulinigan ang boses ng kanyang lolo sa kanyang isipan habang ito'y nagkukwento. Saktong pagkababa ko nga noon, nakapasok na ang aswang sa loob ng inyong bahay. Dinig ko ang sigaw ng iyong ama at ina habang sila'y nagpulasan. Batid kong walang kalaban-laban silang dalawa, kaya nagpasya na akong pumasok sa loob ng bahay. Saktong pagpasok ko, nakita ko nang nakahandusay silang dalawa. Wakwak ang kanilang tiyan. Nagkalat sa sahig niyo ang kanilang mga laman loob. Hindi ko nga lang alam kung sinadya nilang iwan ka na nasa loob ng kuna o baka hindi lang nila namalayan na may bata sa loob ng bahay. Gamit ang aking kakayahan sa tagabulag, marahan kong nilapitan ang kuna mo at walang pagdadalawang isip na kinuha ka para iligtas.
Nagmamadali akong bumaba noon sa inyong bahay at inilagay ka sa silong saka tinakpan ng dayami. Pagkatapos kong gawin yon, bumalik ako sa loob ng bahay. Sinalubong ako ng 2 aswang kaya walang pagdadalawang isip akong lumaban sa kanila. Pinagtulungan nila ako. Subalit dahil sa taglay kong agiman, nasupil ko sila hanggang sa nagpasya silang umalis. Bago tuluyang lumisan, napalingon pa ang 2 sa akin at seryosong nagwika na babalikan daw nila ako. Hindi naman ako natakot. Kaya ko sila. Tuluyang napaiyak na lamang si Rogelio. Kahit na noong pilit niyang makatulog, hindi niya magawa dahil sa kakaisip. Pangako, magbabayad sila sa kung anumang ginawa nila sa inyo. Hindi ako maaawa kagaya ng ginawa nila. Sisiguraduhin kong mamamatay ang lahat ng lahi nila. Tiimbagang nawika ni Rogelio. Umiyak siya ng gabing iyon hanggang sa tuluyan na siyang nakatulog. Kinabukasan, nagising siyang mugto ang kanyang mga mata. Subalit noong tinanong siya, hindi naman siya nagsasabi ng totoo. Idinahilan na lamang niya na hindi siya makatulog dahil sobrang daming lamok doon. Umaga pa lamang, nagsimula na sila sa kanilang pagsasanay. Tumakbo sila ng ilang milya at ng ilang beses na pabalik-balik. Hindi iyon alintana kay Rogelio. Simula nung pagkabata niya kasi, wala siyang ibang ginawa kung hindi ang makipaghabulan sa kanyang mga kalaro at maging sa may mga ari ng mga mangga na kanilang ninanakawan. Madali niya lang nalalampasan ang iba niyang kasama dahil sa angkin niyang bilis sa pagtakbo. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang pagtakbo nang maalala niyang patungkol sa kanyang kabataan. Madalas siyang sinasanay ng kanyang lolo sa kali at pangamutan. Sinasabi nito na magagamit niya ang kaalamang iyon pagdating ng araw upang pangalagaan ng kanyang sarili mula sa mga masasamang tao. Napapailing na lamang noon si Rogelio habang iniisip niya ito. Alam niya kasing hindi na niya magagamit ang kanyang kamao dahil hahawak na siya ng armas kapag naging ganap na siyang sundalo. Kung nakikita lang niyo sana ako ngayon, Lolo. Tiyak na masisiyan kayo dahil malapit na akong maging isang alagad ng batas. Tagapagtanggol ng ating bansa. Wika pa ni Rogelio sa kanyang sarili. Subalit kahit anong kanyang isipin, hindi pa rin nawawala sa kanyang loob ang kagustuhang maipagiganti ang kanyang mga magulang. Alam niyang walang ibang makakagawa noon kung hindi siya lamang, dahil siya na lamang ang natitira din sa pamilya ng kanyang ama't ina. Pagkatapos ng ilang kilometrong takbuhan, saglit lamang ang pagpapahinga ni Rogelio. Hinayaan sila ng kanilang commander na uminom ng tubig. Subalit pagkatapos noon, nagbalik na sila sa ensayo. Sigaw noon ng sigaw ang kanyang commander at ang ilan sa kanila parang ayaw nang magpatuloy sa pagsasanay. Ano ba naman kayo? Kung talagang nais yung maging sundalo, kailangan natin tiisin ang paghihirap na to. Darating ang panahon, magkakaroon din ng bunga ang ginagawa natin. Kaya natin to. Pagpapaintindi ni Rogelio sa kanyang mga kasamahan. Tumango na lamang sila sa kanya at bumalik na sa kanilang hanay base sa iniutos sa kanila ng kanilang commander. Pagkabalik nila sa kanilang hanay, nagwika iyon ng, "Ngayon, aakyat kayo sa bundok at kailangang maakyat nyo iyon sa maiksing oras lamang. Ang hindi makakaakyat sa loob ng oras na aking sasabihin, babalik dito at magdidiin angat ng 100 beses gamit lamang ang isang kamay. Naintindihan niyo ba?"
Kanya-kanyang plano ang mga kasamahan ni Rogelio na nag-iensayo. Subalit siya naman, nananatiling tahimik habang binabalak kung ano ang kanyang gagawin nang sa gayon magawa niyang akyatin ang bundok sa maiksing oras at makabalik siya kaagad. Sa hudyat ng kanilang commander, dali-dali silang umalis patungo sa paanan ng bundok. Noong naroon na sila, kanya-kanya silang diskarte upang magawa nilang akyatin iyon. Wala nang ibang naisip na gawin si Rogelio ng mga panahong iyon kung hindi ang magdasal na sana'y gabayan siya ng kanyang mga magulang. Napasapon na rin siya sa kanyang medalyon na ayon sa kanyang lolo, tutulong sa kanya sa oras na kanyang kailanganin. Pagkatapos gawin ni Rogelio iyon, bigla siyang nakaramdam ng gaan ng katawan. Mabilis siya, subalit parang mas dumoble pa ang kanyang bilis sa paggalaw. Maning-mani lang sa kanyang pag-akyat sa bundok. Napahanga na lang ang kanyang mga kasamahan dahil sa kakaibang bilis niya. Lingid sa kanilang kaalaman, may sikreto siyang itinatago na tanging siya lang at ang kanyang lolo ang nakakaalam. Dahil kadalasang nauunang makatapos si Rogelio sa pinapagawa ng kanilang commander, naagaw nito ang pansin niya at madalas siyang pinupuntahan nito upang tanungin at alamin kung paano niya nagagawa ang mga nasabing bagay. Simula bata pa lang po kasi ako, sinanay na ako ng aking lolo sa mga ganitong bagay. Hindi siya pumapalya kada araw. Dahil ang nais niya, maging handa ako kung talagang binabala kong maging sundalo, sabi pa ni Rogelio sa pinuno. Habang nasa ganong sitwasyon, may init na naramdaman si Rogelio. Pakiramdam niya, napapaso ang kanyang dibdib kung saan malapit ang kanyang medalyon. Dahil sa pag-iba ng ekspresyon ng kanyang muka, nagpasya na lamang ang kanyang commander na umalis. Tinapik na lamang niya sa balikat si Rogelio at tinunguhan. Noong wala na ang commander niya, labis ang pagtataka ni Rogelio dahil sa pag-init ng kanyang medalyon. Wala siyang ibang naisip na ibang bagay na maaaring maging dahilan noon. Bakit kaya ganun? Umiinit lang naman ito kapag may panganib na malapit sa akin. Ano kayang ibig sabihin nun? Dahil hindi na nakaramdam ng init si Rogelio, kinalimutan na lang niya ang bagay na iyon. Hindi na niya pinag-isipan ito dahil baka nagkataon lang naman na uminit ang kanyang medalyon. Nung malayo na ang commander ni Rogelio, muli siyang nagtaka dahil parang may kung anong kinakatakutan ang kanyang commander. Naisip na hindi naman siya dapat matakot dahil siya ang commander, samantalang si Rogelio naman nagsasanay pa lamang. Makailang beses pa lang nahuhuli ni Rogelio ang kanyang commander na nakatitig sa kanya na animoy may inaalam patungkol sa kanya. Hindi na lamang niya iyon pinansin at itinuon ang pansin sa pag-iensayo at pagpapalakas ng kanyang sarili upang maging handa siya sa kanyang susuungin. Natapos ang araw na iyon na wala siyang ginawa kung hindi ang mag-ensayo. Subalit dahil pagod na ang kanyang katawan, hindi pa rin tumigil si Rogelio sa kanyang kakaisip. Ang kanyang isipan ay mas lalong naging magulo dahil sa kung anumang inasal ng kanyang commander noong lumapit ito sa kanya. Ano kayang nililihim ni commander? Tanong ni Rogelio sa kanyang sarili. Dahil hindi naman siya makatulog ng gabing iyon, napagpasya niyang lumabas na lamang sa kanyang tolda. Nagpahangin ng binatilyo habang nagpapatuloy sa kanyang pag-iisip. At habang nasa ganoong sitwasyon ay nagulat ang lalaki dahil biglang uminit na naman ang kanyang pakiramdam. Alam niyang nagiging ganon lang ang kanyang pakiramdam kapag may panganib sa paligid. Dahil dito, nagmatsyag siya
at naghintay sa kung ano ang mangyayari. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang pagmamatsyag sa paligid nang makarinig siya ng mahinang kaluskos. Iginala niya ang kanyang paningin upang hanapin kung saan iyon hanggang sa mapansin niya na nagmumula iyon sa tolda kung saan natutulog ang kanilang commander. Malalim na ang gabi Bakit kaya may nag-iingay pa dito? Kapag nahuli siya ni Commander, tiyak na pagagalitan siya at paparusahan. Itinoon ni Rogelio ang kanyang paningin doon at pilit na sinipat kung sino ang gumagawa ng ingay. Walang ano-ano. Nagulat si Rogelio nang may makita siyang dalawang mapupulang mga mata na nagmamasid sa paligid. Dulot ng biglaang takot ay nagmadali siyang pumasok sa kanyang tolda habang nagpapatuloy sa kanyang pagsilip sa labas. Sakto rin naman ang siwang kung saan siya nakasilip ay katapat ng tolda ng kanilang commander kung saan ito nakikita ang mapupulang mga mata. Nang mga oras na iyon, muling nakaramdam ng pagkabahala si Rogelio. Naisip kasi niya na baka may kung anong gawin ang nilalang na iyon sa kanilang commander. Habang nakamasid doon ay may isang bagay na pumasok sa kanyang isipan. Hindi kaya isang aswang yan na naghahanap ng makakain? Napailing si Rogelio dahil sa ideyang pumasok sa kanyang isipan. Tiyak na nanganganib ang aming commander. Kahit na medyo natatakot at nag-aalangan, napagpasyahan ng lalaki na lumabas sa kanyang tolda. Dala niya noon ang kanyang pangtanglaw. Walang agam-agam na tinungo ang kinoroonan ng nilalang na may mapupulang mga mata. Subalit nung nagsimula na siyang humakbang papalapit doon ay biglang lumundag iyon at tumakbo ng napakabilis patungo sa pinakamalapit na puno. Sinundan iyon ni Rogelio gamit ang kanyang pangtanglaw. Subalit sa kasamaang palad, hindi na niya iyon nakita pa. Kahit wala na ang nilalang na iyon, naroon pa rin ang takot ni Rogelio. Para kasing may nagdidikta sa kanyang isipan upang paniwalaan na aswang nga ang kanyang nakita. Kung may aswang dito sa kampo, tsak na hindi kami ligtas. Kailangan ko makausap si Commander patungkol dito. Lalo pat lumapit ang aswang sa kanyang tolda. Dahil wala na ang aswang ay bumalik na lamang si Rogelio sa loob ng kanyang tolda at nahiga na. At habang nakalapat ang kanyang likod sa kanyang higaan, hindi niya maiwasan ang mapaisip patungkol sa kasaysayan ng kanyang pamilya at kung ano ang naging parte ng mga aswang na iyon upang hubugin ang kanyang pagkatao. Habang nag-iisip, nanginginig ang mga kalamnan ni Rogelio dahil sa galit. Kung malapit ka lang sana sa akin kanina, baka napatay na kita. Sambit pa niya sa kanyang sarili. Habang nasa ganong sitwasyon ay bumalik sa kanyang gunita ang nangyari sa kanyang lolo bago nito ipinasa sa kanya ang medalyon ng Santiago de Gracia. Sobrang bigat ng pakiramdam ni Rogelio, lalo pat naging saksi siya sa kamatayan ng kanyang lolo na ang tanging dahilan ay ang pagmamatigas niya na iaalay si Rogelio sa mga aswang. Hinding-hindi niyo makukuha ang aking apo. Hindi! Kitang-kita niya kung paano maglaway ang mga nilalang na iyon habang nakatitig sa kanyang lolo. Sa isang iglap lamang, sinunggaban ng dalawang aswang ang kanyang lolo. Dahil mahina na ito, walang nagawa ang kanyang medalyon upang ipagtanggol siya. Pagkahandusay ng kanyang lolo sa lupa, agad na sinunggaban iyon ng dalawang aswang at nilantakan nila ang kanyang laman loob at puso. Sinipsip din nila ang dugo ng matanda hanggang sa tuluyan nang matuyo ang katawan nito. Nang mga sandaling iyon,
Nakakuyom lang ang palad ni Rogelio habang bumabalik sa kanyang isipan ang nangyari. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang medalyon at pabulong na nagwika dito. Sa oras na makalabas ako dito, hindi ako titigil sa pagtugis sa inyo. Kikilalanin ko kayo, lalo na kayong dalawang aswang na pumatay sa lolo ko. Bago kasi tuluyang malagutan ng hininga ang kanyang lolo, inamin nito na ang tanging pakay ng mga aswang ay ang kanyang medalyon na maaari nilang gamitin upang palakasin pa ang kanilang puwersa. Sinabi rin ng kanyang lolo na ang dalawang umatake sa kanya ay ang pinuno ng mga gabunan na aswang na pumaslang din sa kanyang mga magulang. Doon sa sandaling iyon, ipinasa ng matanda ang medalyon niya kay Rogelio at sinabing kinakailangan niya ng maganda para sa paghihiganti at pagpaslang sa mga aswang. Dagdag pa ng matanda, kailangan nito ang medalyon ng sa gayon madagdagan ng kanyang lakas laban sa mga masasamang elemento. Habang humahagulgol dahil sa sinapit ng kanyang lolo, nagpasalamat ito hindi lamang dahil sa pagbibigay nito sa kanya ng kanyang medalyon, kung hindi maging sa pag-aalaga at pagtayo bilang ama't ina nito buhat nung malit pa lamang siya. Tanging pagngiti na lang ang ginawa ng matanda hanggang sa tuluyan na nga itong nawalan ng buhay. Noon ay napailing na lamang si Rogelio at pilit na iwinaglit sa kanyang isipan ang nangyari sa kanyang lolo. Dahil parang kinokonekta nito sa hinaharap at kasalukuyan ang masalimuot niyang nakaraan. Simula noong gabing iyon, natutong nagpatianod na lang sa kapalaran si Rogelio. Subalit kahit na ganoon, nanatili ang kanyang puso't isipan sa pag-asam ng hustisya para sa kanyang mga magulang at lolo na walang awang pinatay ng mga aswang. Bahala na. Ang mahalaga, magawa ko kung ano ang aking layunin. Oras na magawa ko na yon, hindi na ako magtatangkapang gumanti sa kahit na sino man. Yan talaga ang aking layunin. Yan ang aking inaasam. Noong mga oras na iyon, tuluyan na siyang nakatulog at hindi na niya inisip pa ang kung anumang mangyayari o magaganap. Tumaan pa ang mga araw na nagpatuloy ang pag-iensayo ni Rogelio. Habang patagal ng patagal, mas lalo siyang nagiging porsigido na maging isang ganap na sundalo. Nahubog na rin ang kanyang katawan at isipan sa pagiging sundalo. Isang araw, nagimbal ang kanilang grupo nang ibalita sa kanila ng kanilang commander na kailangan nilang matapos kaagad ang kanilang pagsasanay sa kadahilan ng may mga sumasalakay daw na rebelde sa isang nayon. Hindi natin po pwedeng pabayaan ang mga tao roon. Tayo lang ang kanilang pag-asa. Nang sa gayon, maitaboy din natin ang mga rebelde. Mahugong din kasi ang mga balita na pinapatay ng mga rebeldeng iyon ang mga hayop at kinakain nila ang mga laman loob. May nakarating din sa akin na may isang lalaki daw na pinugutan nila ng ulo. Ang mas malala pa, kinain nila ang utak. Sa wikang iyon ng kanilang commander, nakaramdam ng takot si Rogelio kahit na hindi man siya sigurado. May kakaibang kutob siya patungkol sa mga rebeldeng umatake. Subalit sa halip na sabihin kung ano ang kanyang iniisip, nagpasya siyang ilihim na lamang iyon. Darating din tayo dyan. Sa oras na malaman ko kung anong uri ng nilalang kayo at kung konektado kayo sa pumaslang sa aking mga magulang at lolo, titiyakin kong gagawin ko rin sa inyo ang kung ano mang ginawa nyo. Wika pa ni Rogelio sa kanyang sarili. Dahil sa masamang balitang iyon, mas binilisan nila ang kanilang pag-iensayo.
Wala silang sinayang na oras at panahon. Nang sa gayon, mas mahubog nila ang kanilang sarili hanggang sa tuluyang dumating na ang panahon na pwede silang ilabas sa kampo upang kumalaban sa mga rebelde na nang-aapi sa mga kanayunan. Mamayang madaling araw, lalakad na tayo. Dapat kapag dumating ang umaga, nakapwesto na tayo sa lugar na hindi tayo madaling makikita. Aabangan natin ang mga rebelde na yon at hindi natin hahayaan ulitin nila ang kanilang ginawa. Kapag nakita niyong may hindi magandang ginawa ang mga rebelde, wag na wag kayong mag-aalangan na patayin na sila. Ingatan lamang niyo na may masaktang sibilyan. Isa pa, ingat tayo sa ating mga hakbang. Hindi sila basta-basta. Wika ng commander ni Rogelio. Hindi ganong nakatulog ng gabing iyon si Rogelio. Inihanda niya ang kanyang utak para sa kung anumang laban na kanilang susuungin. Iyon ang unang beses niyang sasabak sa gulo, kaya bahagya siyang kinabahan niya. At habang nakahiga, napapahawak siya sa kanyang medalyon. Iniisip nito ang sinabi ng kanyang lolo na iyon ang magiging proteksyon niya sa oras ng kagipitan. Huwag mo lang din sana akong bibiguin. Kailangan ko pang gumanti sa mga aswang. Gabay mo sana ako. Nang sa gayon, ang mga aswang na yun ang magpakita sa akin. Bulong pa ni Rogelio sa kanyang Santiago de Gracia. Kalaunan, dahil sa sobrang pag-iisip ni Rogelio, tuluyan na nga siyang nakatulog. Napabalikwas na lamang siya nang gisingin sila ng kanilang commander. Magsisimula na silang lumabas sa kampo upang makapunta na sa nayon kung saan balak nilang pumwesto. Kinakailangan kasi nilang matyagan muna ang galaw ng mga tao dahil baka mayroon nagiging espiya sa kanila at mabulilyaso pa kung ano man ang kanilang plano. Naganda si Rogelio at noong matapos ay nagsimula na silang maglakad patungo sa nayon na kanilang balak tunguhin. Habang naglalakad noon, nakaramdam ng kakaiba ang lalaki. Uminit kasi ang kanyang medalyon, kaya naisip niyang may kakaibang mangyayari sa kanila. Subalit nang makita niyang malapit sa kanya ang kanilang commander, doon siya muling nagtaka. Hindi kaya umiinit lang ang medalyon kapag nandito si commander sa tabi ko? Tanong niya sa kanyang sarili habang lihim na tinititigan ang kanilang pinuno. Kung yun ang dahilan ng pag-init nitong medalyon, ano kayang ibig sabihin nito? Paniguradong may nililihim siya. Kailangan ko yung alamin. Napahiling na lamang si Rogelio dahil sa kung anong iniisip niya. Sa halip na ang bigyang tuon ay kung paano niya may liligtas ang kanyang sarili kapag nasa oras na sila ng panganib. Bahala na. Sapat na ang aming ensayo para humarap sa mga rebelde. Tsak naman ako na walang ganong alam to sa pakikipaglaban. Wika pa ni Rogelio. Idiniretso niya ang tingin sa direksyon kung saan sila patutungo. At habang naglalakad noon, hindi niya maiwasang hindi magmatsyag at tandaan ang kanilang dinaraanan. Nasa kalagitnaan sila ng kanilang paglalakad nang biglang sinabi ng kanilang pinuno na tumigil muna sila. Hindi alam ng mga kasamahan ni Rogelio kung ano ang dahilan, kaya may isa sa kanila na naglakas loob upang tanungin ang nasabing pinuno nila. Commander, bakit tayo tumigil? May problema ba? Sunod-sunod na tanong nito. Hindi kaagad sumagot ang kanilang commander. Nagpalinga-linga pa nga iyon at tila may kung anong inaamoy-amoy. Kunot noon namang nakatitig si Rogelio sa kanya habang labis ang pagtataka sa kung anumang ginagawa nito. Ilang sandali pa, nagsalita ang commander nila ng, "Magtago muna kayo. Nararamdaman kong may paparating."
Malakas ang kutob ko na mga rebelde sila. Subalit hindi lamang simpleng rebelde. Wika niya. Dahil hindi pa naman gaanong maliwanag ang paligid noon ay napagpasyan na ni Rogelio na magtago na nga lang. Naganap siya ng pwesto kung saan madali niyang makikita ang buong paligid. Nang makahanap ang binata, doon na siya nagkubli. Mas dinoble niya ang kanyang pakiramdam ng mga panahong iyon. Naisip kasi niyang kailangan niyang talasan ng kanyang pandama upang hindi sila magkamali sa kanilang galaw. Noong nagtatago na sila, lumakas ang kabog ng dibdib ni Rogelio. Habang tumatagal kasi siya doon sa kanyang pinagtataguan, may naririnig siyang mga yabag. Mabibilis ang mga iyon na animoy may kung anong hinahabol. Kaya pilit niyang sinipat ang paligid nang sa gayon, maaninag niya kung sino ang mga to. Ilang sandali pa ang lumipas. Tuluyan nang lumapit sa kanyang kinaroroonan ang mga yabag. Mas lalong sumidi ang takot ni Rogelio, lalo na noong makita niya ang mga kalalakihang nakahubot-hubad habang tumatakbo at palundag-lundag. Ang mas klaro sa paningin ni Rogelio ay ang mga mata nitong nagbabaga na parang bilog na buwan. Ano kaya ang mga yan? Tanong niya pa sa kanyang sarili. Napatulala na lamang ang lalaki noong makadaan ang isang nilalang sa kanyang harapan. Pigil hininga pa si Rogelio habang nakasapo sa kanyang medalyon ng Santiago de Gracia na umiinit na rin at pumipintig-pintig. Ano kayang ibig sabihin na naman ito? Dulot ng kanyang pagkakuryoso ay sinundan niya ng tingin ang nasabing nilalang. Subalit noong muli niyang titigan, labis siyang nagtaka dahil hindi na niya iyon nakita pa. Lalabas na sana si Rogelio sa kanyang pinagtataguan, subalit sinita kaagad siya ng kanyang commander. Hangal ka ba? Huwag ka munang lalabas. Hindi lamang sila rebelde. Kung hindi mga aswang sila. Marahil ay pauwi na sila mula sa pambibiktima. Manatili ka dyan. Sabi pa nito kay Rogelio na tinanguan naman ng binata. Nagpatuloy sila sa pagtago hanggang sa tuluyang nawala na ang mga nilalang na dumaan. Nang masiguro na nilang malayo na ang mga iyon, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay hanggang sa makarating sila sa mataas na bahagi ng lugar kung saan natatanaw nila ang nayon na inatake ng mga rebelde. Kanya-kanya sila ng pwesto nang sa gayon hindi sila makita. Nagpasya si Rogelio na lumapit sa isang mataas na puno. Sinubukan niyang umakyat doon at naghanap ng pwesto na makikita niya ang lahat ng bahagi ng lugar. Mas mainam dito sa pwesto ko. Maging nasa itaas namin at nasa gilid, paniguradong makikita ko. Wika pa niya sa kanyang sarili. Habang nasa ganoong sitwasyon, napatitig si Rogelio sa kanyang commander na noon nakapwesto na rin para magtago. Namulagat ang kanyang mga mata at lumakas ang kabog ng kanyang dibdib nang mapansin niyang ang mga mata ng kanilang pinuno tila nagliliwanag din na animoy buwan. Hindi kaya si Commander isa ding aswang? Napalunok pa ng kanyang laway si Rogelio dahil sa kung ano mang iniisip niya. Subalit kahit pilit niyang iwinaksi sa kanyang utak ang kanyang nakita, bumabalik pa rin iyon. Hindi kaya yan ang dahilan kung bakit umiinit ang aking medalyon kapag napapalapit siya sa akin. Natigil lamang sa pag-iisip si Rogelio nang biglaan silang may makitang mga tao na may dalang sulo
na bumababa mula sa kabilang bahagi ng mataas na lugar. Batid kaagad nilang patungo iyon sa nayon, kaya nagmatsyag sila sa paligid at inalam kung ano ang magiging aksyon nila sa pangyayaring iyon. Walang ano-ano ay nagsalita ang kanilang commander ng, "Dito muna kayo, titignan ko kung gaano kalakas ang kanilang puwersa. Babalik din ako agad." Pagkatapos magwika ng kanilang pinuno, dali-dali iyong napatakbo. Napanganga na lamang si Rogelio. Kahit medyo madilim ang paligid, klaro sa kanya ang galaw ng lalaki. Tumakbo iyon ng napakabilis. Subalit may hindi normal sa kanyang paggalaw. Para kasing lumulundag siya na katulad ng sa mga aso. Dahil sa kanyang nakitang iyon ay mas lalong tumibay ang kanyang hinala. Naisip ni Rogelio na baka konektado ang commander sa mga gabunan na siyang pumatay sa kanyang mga magulang at sa kanyang lolo. "Magpapayat kayong lahat. Titiyakin kong walang mabubuhay sa inyo." Napatiimbagang ang lalaki sa galit. Naisip niyang pagkatapos ng kanilang misyon, kukumprontahin niya ang kanilang pinuno. Kahit na alam niyang maaaring manganib ang kanyang buhay, hindi siya pinanghinaan ng loob. Lumipas ang ilang sandali at nakabalik na ang kanilang commander. Hinihingal iyon at kita ni Rogelio na may pangamba sa kanyang muka. "Narinig kong pinag-uusapan nila na susunugin nila ang nayon bago magbukang liwayway. Kinakailangan nating gumawa ng aksyon. Sobra na ang kanilang ginagawa." Nang mga panahong iyon, nagbigay ng utos ang commander nila Rogelio sa kanila. "Sugurin niyo ang mga rebelding iyan bago pa tuluyang makarating sa nayon." Itinuro din niya sa kanila ang daan kung saan ay mas mabilis silang makakarating sa kinaroroonan ng mga naturang rebelde. Sumang-ayon naman ng mga sundalo at mabilis silang umusad patungo sa mga kalaban nila. Hindi sila gumawa ng kung anumang bagay na maaaring makapagpahalata sa mga rebelde ng kanilang nais atakihin. Nanginginig ang kanyang buong katawan dahil sa galit. Lalo pat parang nakikita niya rin ang mga gabunan sa kanilang pinuno na napag-alamanan niyang aswang base sa galaw nito. Alam ni Rogelio na siya lang ang nakakakita noon dahil may taglay siyang medalyon na nagbubunyag ng mga bagay na pilit itinatago ng ibang tao. Naging mabilis ang kanyang paggalaw patungo sa mga rebelde. Pumupwesto sila sa bahagi kung saan hindi sila basta-basta makikita. Nakita nilang may mga armas sa mga iyon, subalit ang mga sundalong kasama ni Rogelio hindi natinag. Akmang lalapitan na sana nila ang mga rebelde nang biglang magwika ang kanilang commander ng, "Huwag kayong magpapakita. Aswang sila." At tiyak na iyon ang dahilan kung bakit nila nagagawa ang mga karumal-dumal na mga bagay. Subalit dahil nais ni Rogelio na mas mapabilis ang kanilang operasyon ay lumapit siya sa kanyang commander at pabulong na nagwika ng, "Susubukan kong lapitan sila. Titiyakin ko lang na hindi nila ako makikita. Nang sa gayon, walang maging aberya." Dahil lubos na nagtitiwala ang commander nila kay Rogelio, pumayag iyon at hinayaan si Rogelio sa kanyang gagawin. Walang ibang naisip si Rogelio noon kung hindi ang guluhin at pagwatak-watakin ng mga rebelde. Napatawa na lang siya sa kung anumang naiisip niyang paraan nang sa gayon, mailis ang atensyon ng nasabing mga tao. Marahan siyang naglakad at dumaan sa tabi ng mga rebelde. Pumunta siya sa bandang likuran nila at mabilis na sumigaw,
May mga sundalo sa pinanggagalingan natin. Dahil sa naging sigaw ni Rogelio, mabilis na lumingon ang mga rebelde. Tumutok sila ng kanilang mga baril sa bahagi kung saan sila dumaan, kaya lihim na lamang na napahagik-gik si Rogelio dahil sa kanyang ginawa. Sa hindi inaasahan ng lalaki, bigla ang nagbago ang mga anyo ng rebelding iyon habang sumisinghot-singhot sa kanilang pinanggalingan. Nagbaga ang kanilang mga mata at tinubuan sila ng mga balahibo. Dinig na dinig pa nga niya ang pag-angil ng mga iyon na gaya ng sa asong galit na galit. Mga aswang nga kayo. Sambit pa niya sa kanyang sarili. Uminit ng gusto ang kanyang medalyon at nagsimulang kumabog ng malakas ang kanyang dibdib. Hindi muna siya lumabas sa kanyang pinagtataguan. Ilang sandali pa ay naglakad ang mga rebelding aswang patungo sa kanilang pinanggalingan. Sinipat nilang maigi ang bahagi kung saan posibleng nagtatago ang mga rebelde. Subalit lahat sila napatungal dahil kahit ni isang sundalo, wala silang nakita. At sino ang gagong nagsabi na may mga sundalo sa ating likuran? Tanong ng isang rebelde sa kanyang mga kasamahan. Walang sumagot sa kanila na animoy lubusan ng takot nila sa kanilang pinuno. Ilang sandali pa, nakita ni Rogelio na naglalakad ang isa pang rebelde patungo sa kanyang kasama na naunang nagwika. Tiyak ngang may sundalo dito sa paligid. Kapatid, amuyin mo ng maigi ang hangin. Nang marinig iyon ni Rogelio, lumakas ang kabog ng kanyang dibdib. Nang mga sandaling iyon ay hindi lamang takot ang kanyang naramdaman kung hindi galit din. Dahil malakas ang kutob niyang ang dalawang aswang na nagkukwentuhan ay ang magkapatid na siyang pumaslang sa kanyang mga magulang at sa kanyang lolo. Magbabayad kayo, bulong ni Rogelio sa kanyang sarili. Hindi na nakatiis si Rogelio. Lumabas siya sa kanyang pinagtataguan at walang pagdadalawang isip na pinaulanan ng bala ang mga naturang rebelde. Lahat sila nagkanya-kanya at nagsipag-iwas sa mga bala ni Rogelio. Naging doble ang kanyang leksi sa paggalaw dahil isa silang aswang. Naging doble ang kanilang leksi dahil isa silang mga aswang. Mga hayop kayo! Dahil walang silbi ang kanyang armas, binitawan niya iyon at napasa po siya sa kanyang medalyon. Pagkatapos niyang humaplos doon, nakaramdam siya ng kakaibang enerhiya na bumalot sa kanyang katawan. Ikaw na bahala sa akin, Santiago de Gracia. Sa kadahilan ng iyon, nakampante ang binata. Napaangil ang mga aswang na ito at pinaligiran siya. Lahat sila'y naganda upang atakihin ng lalaki, kaya hinugot na ni Rogelio ang kanyang matalas na patalim na nasa kanyang tagiliran. Kayong ang dalawa. Kayo ang pumaslang sa aking mga magulang at sa aking lolo. Pagkasigaw ni Rogelio ng mga kataga, pilit niyang inaninag ang dalawang lalaki na nasa unahan. Lumipas lamang ang ilang sandali. Napahalakak sila ng napakalakas. Dahil nga sa ginawa nilang iyon, lalo lamang ng galaiti si Rogelio. Papatayin ko kayo! Hindi na ipagpatuloy ni Rogelio ang nais niyang isigaw. Bigla kasi siyang sinunggaban ng isang aswang, kaya mabilis niyang sinalubong iyon ng kanyang patalim. Hindi na nagdalawang isip ang lalaki. Agad niyang ginilitan sa leeg ang nasabing aswang at walang awang ibinalibag sa kanyang mga kasamahan. Napalitan ng galit ang pagkatao ni Rogelio ng mga oras na iyon
kaya tuluyang nawala ang takot na kanyang nararamdaman sa mga aswang na kanyang kaharap. Wala siyang naging pakialam kung hindi siya tulungan ng kanyang mga kasama. "Papatayin ko kayong lahat!" Sigaw pa ni Rogelio. Saktong papatake sa kanyang isang aswang, kaya sinalubong niya iyon ng suntok. Napakalakas ng kanyang puwersa noon, kaya sa hindi niya inaasahan ay napatila po ng aswang sa ibinigay niyang pag-atake. Nakita iyon ng dalawang gabunan, kaya mabilis nilang inutusan ang iba nilang kasama na pagtulungang atakihin si Rogelio. Hindi naman natinag ang sundalo dahil sobrang laki ng kanyang tiwala sa kanyang agimat na ipinamana sa kanya ng kanyang lolo. Umatake ang 3 aswang sa kanya at sinubukan siyang sunggaban ng mga ito upang kalmutin at kagatin. Subalit nagawa iyong iwasan lahat ni Rogelio. Mabilis kasi siyang gumalaw at napadako sa bahagi kung saan hindi siya madaling naaabot ng mga aswang. Agad na napansin iyon ng mga nilalang, kaya mabilis silang lumundag upang atakihin ito. Sa kadahilanang iyon, bumuelo na rin si Rogelio nang sa gayon ay masalubong niya ng sipa ang 2 aswang. Isang malakas na hiyaw na lamang ang narinig ng lalaki dahil nagawa niyang sipain ng 2. At dahil dito, mabilis silang bumagsak sa lupa. Nang makalapag na rin sa lupa si Rogelio, hindi na siya nagdalawang isip pa. Hinugot niya ang kanyang kampilan at itinarak niya sa puso ng isang aswang iyon. Agad niyang nilingon ang isa pang aswang at nang makita niyang nagpupumilit itong bumangon, muli niyang sinipa ito. Kaya napahandusay ito ulit sa lupa. Nilapitan niya ang nasabing aswang at walang awang pinagsasaksak sa leeg hanggang sa bumulwak ang mapupula at malansang dugo nito. Sobrang galit ang mga nilalang na iyon. Sobrang galit ang mga nilalang na iyon dahil sa ginawa ni Rogelio. Subalit nang aatake na rin sana ang 2 pinuno ng grupong iyon, labis ang gulat nila nang may isang aswang na biglaang lumapag. Kita ni Rogelio na nagulat ang 2 aswang at napatras sila ng ilang hakbang. Humagikgik ang aswang na iyon habang inihahanda ang sarili na atakihin ng mga rebelde. Hindi nakagalaw si Rogelio at nanatili ang kanyang paningin sa mga aswang na malapit ng magpatayan. Napaisip siyang marahil tama nga ang kanyang hinala. Labis ang kanyang pagtataka nang makita na takot ang 2 aswang sa kaharap nila. Nanatili namang nakapako sa kanilang pwesto ang iba pang aswang na tila sindak na sindak sa nakikita. "Kayo pala ang umaatake sa mga tao rito. Kung ako sa inyo, mas pipiliin ko na lang na umalis at huwag nang magpakita. Dahil sa oras na magkita ulit tayo at magkrus ang ating daan, hindi ako magdadalawang isip na balatan kayo ng buhay." Wika ng aswang. Inisip ni Rogelio na tinutulungan siya ng aswang, kaya nagantabay siya dahil baka biglang umatake ang mga rebelde. Matapos wikain niyo ng aswang, tila natakot sa banta nito ang mga rebelde. Inutusan ng 2 pinuno ang ibang kasama nilang buhay pa na lisanin na ang lugar noong mismong sandaling iyon. Agad namang naglaho sila ng mabilis, kaya labis ang pagtataka ni Rogelio. Ang mas lalo pang nagpagulo ng kanyang isipan ay noong lumapit ang aswang na tumulong sa kanya at inabutan siya nito ng kamay na animoy ninanais itong patayuin siya. Hindi naman nagdalawang isip si Rogelio at inabot ang kamay ng aswang saka dali-daling tumayo. "Bakit mo ako tinutulungan?" tanong pa ni Rogelio.
Hindi kaagad nakasagot ang nasabing nilalang. Sa halip ay tinitigan niya si Rogelio at ang kwintas nito ng Santiago de Gracia na ng mga sandaling iyon nakalabas na sa damit nito at nagliliwanag. Matagal nang hinahanap ng mga kalaban naming aswang ang medalyon na yan. Sila yung magkapatid na yon. Nakalaunan ay naging pinuno din ng grupo na pinamumunuan ng kanilang ama. Medyo naging mahina na noon ang pagkarga ng boses ng nasabing aswang. Kaya nakilala kaagad ni Rogelio kung sino ang may-ari ng tinik ng aswang na yon. Kahit hindi naman siya lubusang sigurado, may kutob siyang ang kanyang commander iyon. Naisip pa ni Rogelio magtanong kung siya ba talaga ang kanilang commander. Subalit bago pa man niya gawin iyon, biglang lumundag ng napakataas ang aswang at tuluyang nawala sa karimlan. Nagpalinga-linga si Rogelio habang nakahawak sa kanyang medalyon ng Santiago de Gracia. Hanggang sa mga panahong yun kasi, umiinit ang kanyang agimat. Alam niyang sa pagkakataong iyon, hindi pa rin siya iniwan ng tanging pamana sa kanya ng kanyang lolo. Bahala na. Kung talagang si Commander yon, kinakailangan kong malaman kung anong ibig niyang sabihin. Nang mga panahong iyon, naisip ni Rogelio na subukang kumprontahin ang pinuno ng kanilang grupo. Ninais niyang malaman ang patungkol sa sinasabi nito at kung ano ang koneksyon niya sa dalawang leader ng mga aswang na pumatay sa kanyang mga magulang at sa kanyang lolo. Noong mga panahong iyon, dali-dali nang lumapit ang mga kasamahan ni Rogelio sa kanya. Sumunod na rin ang kanilang commander na noong mga panahong iyon, tila alam na niya kung ano talaga ang nangyari. Tiyak na naduwag na ang mga nilalang na yan. Subalit hindi dapat tayo makampante. Kapag pinabayaan natin ang lugar na to, babalik sila at ang mga tao rito, kanilang pagbubuntunan ng galit. Saad ng kanilang commander. Napatango ang mga sundalo at tinanong ang kanilang pinuno kung ano ang nararapat nilang gawin. Nang mga panahong iyon ay nagkasundo sila na manatili na muna sa baryong iyon ng ilang araw at rumonda sa kalapit na nayon. Kinakailangan kasi nilang masiguro na hindi na makakabalik ang mga aswang na iyon at makapaghasik pa ng lagim. Nanatili nga si Rogelio sa nasabing nayon at dahil sa kanyang pag-iisip, nagiging mapag-isa siya roon. Napakaraming bagay kasi ang hindi niya maunawaan hanggang sa mga sandaling yon. Walang ano-ano, biglang lumapit sa kanya ang kanilang commander at nakipagkwentuhan. Nasa kalagitnaan sila ng kanilang pagkukwento nang mapatitig ang commander sa suot na medalyon ni Rogelio. Alam mo bang hinahabol ka nila dahil sa kwintas na yan? Napalunok ng laway niya ang lalaki at muling bumalik sa kanyang alaala ang sinabi ng aswang noong magkasagupa sila ng rebelde. Kahit na medyo nag-aalangan man, nagtanong pa rin si Rogelio. Commander, huwag mo sanang mamasamay ng aking itatanong. Pero, ikaw ba yung aswang na tumulong sa akin? Ilang minutong hindi nakatugon ang commander nila. Naging malalim din ang pag-iisip nito na animoy may kung anong inaalala. Makalipas ang ilang saglit, napabuntong hininga iyon at kalaunan, nagsimula ng magkwento. Kinakailangan kong mapatay ang dalawang gabunan na yon. Sila ang pumaslang sa aking mga kalahi. Inakala naming kakampi namin sila. Subalit ginamit lang nila ang laman at dugo ng aking angkan upang mas mapalakas pa ang kanilang katawan. Dahil sa winikang iyon ng commander
Napagtanto ni Rogelio na isang aswang nga ito at siya nga ang tumulong sa kanya noong makipaglaban siya sa mga aswang. Magkaibigan ng aking ama at ang iyong lolo. Kahit na hindi tayo magkaurit, nagkasundo sina ama at ang iyong lolo na lipulin ng mga masasamang aswang na iyon. At dahil sa pagnanayos nilang dalawa na magapi ang mga gabunan, nagpasya silang maglakbay sa malayong bundok upang maghanap ng posibleng pangontra sa mga nilalang na kalaban nila. Dahil doon, nakatagpo sila ng isang ermitanyo. Ang nasabing ermitanyo ang nagturo sa iyong lolo kung paano gamitin ang medalyon na yan. At si ama naman, kinuruan niya ako kung paano pag-ibayuhin ang aking lakas. Marami pang natutunan ng lolo mo at ang aking ama sa nasabing ermitanyo. Subalit natigil lamang ang lahat nung biglang tinamaan ng malubhang sakit ang ermitanyo at wala nang nakakaalam sa kanila kung paano iyon gagamutin. Wala nang nagawang yung lolo at ang aking ama kung hindi ang bumalik sa kani-kanilang nayon na dala ang itinuro sa kanila ng namayapang ermitanyo. Pagkatapos noon, napakaraming naganap. Sunod-sunod ang pagkakapaslang sa mga kasamaan namin hanggang sa ako na lang ang natira sa aming lahi. Kung hindi lang sana nagtiwala ang aking ama sa mga gabunang yon. Matapos ang kanyang litanya, napailing ang commander ni Rogelio. Ilang minuto yung natigilan habang nakatingala sa kalangitan. Upang mabasag ang katahimikan, nagtanong si Rogelio patungo sa kanyang lolo at kung ano naman ang dahilan ng mga gabunan kung bakit nila pinatay ang mga magulang at ang kanyang lolo. Hindi naman nag-atubili ang commander na sabihin kung ano ang kanyang nalalaman. Dahil iyon sa Santiago de Gracia na ipinagkaloob ng ermitanyo sa kanya. Naniniwala kasi silang kailangan mawala iyon dahil malaki ang posibilidad na sa pamamagitan noon, posible silang mamatay. Nakaramdam ng matinding galit si Rogelio. Sinabi niyang kailangan niyang mapatay ang mga aswang na iyon at nang sa gayon ay maipagiganti niya ang lahat ng ginawa nila sa kanyang mga magulang at sa kanyang lolo. Napailing na lamang noon ang kanyang commander at tinanong si Rogelio kung ano ang kanyang binabalak. Ano kaya kung subukan nating lusubin ang kanilang kuta? Marahil, hindi sila mag-iisip na tayo dahil katatapos lamang ng ating enkwentro sa kanila. Natigilan ng kanilang commander sa winikang iyon ni Rogelio. Saglit siyang nag-isip hanggang sa napagtanto niya at nagwika siya ng, "Sige, mas mainam nga siguro kung tayo na lang ang susugod sa kanila. Hindi natin alam kung kailan sila babalik ulit at hindi dapat tayo mag-aksaya ng ating panahon dito sa nayon." Tama ka, Rogelio. Kailangan ng mapas lang ang mga yan. Hindi lamang tayo ang pinerwisyo ng mga gabunang yon, kung hindi pati na ang mga taong namumuhay ng tahimik dito sa kanayunan. Napag-usapan nilang dalawa na mas mainam nga na aatake sila tuwing araw. Kahit na mga gabunan sila at kaya nilang maging aswang sa tanghaling tapat, mababawasan naman ang kanilang kakayahan dahil maliwanag ang paligid. Noong mga panahong iyon, inutusan ng commander ang kanyang mga kasama na maganda. Sinabihan niya ang mga iyon na susugod sila sa kinukutaan ng mga aswang. Nagtanong pa ang ibang sundalo kung paano nila matutunton iyon, subalit napangisi na lang ang commander at napatitig kay Rogelio. Pareho kasi silang iniisip ng mga oras na iyon. Maaamoy ng commander ang mga aswang dahil kauri nila ito at mararamdaman din ni Rogelio ang kanilang presensya
sa kadahilan ng iinit ang kanyang medalyon. Nang mga oras na iyon, nagsimula na silang maglakbay. Hindi nila iniintindi ang pagod na kanilang nararamdaman at umakyat na nga sila patungo sa bundok kung saan sinasabi ng kanilang commander na nagkukuta ang mga gabunan. Nasa kalagitnaan sila ng kanilang paglalakad noong may makasalubong silang mga tao. Titig na titig ang mga iyon sa kanila. Subalit hindi na nila iyon pinansin at nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad. Kahit na malaki ang posibilidad na espiya sila ng mga gabunan, walang naging pakialam ang mga sundalong iyon. Ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakad hanggang sa makarating sila sa paanan ng bundok. Saglit silang tumigil doon upang magpahinga. Tanghaling tapat na kasi noon at wala pa silang sapat na tubig. Sinubukan nilang maghanap ng posibleng mapagkukunan ng maiinom, subalit kahit saan sila magagilap, wala silang makita. Walang ano-ano. Napako ang titig ng mga sundalo sa isang bahagi. May nakita kasi silang isang lalaking gutay-gutay ang suot at puno ng galos ang katawan. Nakaramdam sila ng pagkahabag sa nasabing tao, kaya tinulungan nila iyon sa kahinayaang magpahinga sa lilim ng puno. Dahil sa sugat na natamo ng lalaki, halos mahimatay na ito. Subalit bago pa man siya mahimatay, napatitig siya sa commander nila Rogelio. May dala itong tubig at agad niyang inalok iyon sa mga sundalo. Dahil sa sitwasyon ng lalaki, hindi na nila tinanggap ang tubig at ipinainom na lang ito sa kanya. Ilang segundo silang nagtitigan hanggang sa magwika ang lalaki sa pautal na paraan. Ang mga gabunan, mag-iingat kayo. Tiyak nagaganti sila sa ginawa nyo. Doon ang kanilang kampo. Huwag kayong dadaan dito. Marami silang inilagay na patibong. Nakaramdam ng pangingilabot si Rogelio sa kanyang narinig. Sa kabila noon ay naglakas loob siyang magtanong sa lalaki kung paano nito nalaman iyon. Lalo lamang siyang nakaramdam ng takot nang magwika ulit ang lalaking sugatan. Noong mga panahong iyon ay naging seryoso ang kanyang muka, kaya itinuon nilang lahat ang pansin nila rito. Isa ako sa mga gabunan na yon. Dahil pinaparusahan nila ang alam nilang mahihina na at wala nang mayambag sa lahi. Pagkatapos magwika ng lalaking iyon ay napahingang malalim siya. Kung ano-ano ang kanyang sinasabi, subalit habang patagal ng patagal ay hindi na nila iyon maunawaan pa. Napako na lang ang kanilang titigan noong tuluyan niyong nalagutan ng hininga habang nakasandal na sa puno. Awang-awa sila roon dahil sa kanyang sitwasyon. Subalit wala naman silang magawa para isalba iyon. Dahil sa kanilang nalaman, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad. Lumihis sila sa daanan kung saan balak sana nilang dumaan at sinunod ang payo ng gabunan sa kanila. Habang naglalakad noon, nakaramdam sila sa paligid at sa kabutihang palad, wala naman silang nasagi ng mga patibong. Paglipas ng humigit kumulang 15 minutong paglalakad, may natanaw sila na isang maliit na nayon. 5 kubo lamang ang naroon na pinalilibutan ng hanggang bewang na bakod. Hindi muna sila lumusob at nagpasya ang grupo ni Rogelio na magmatsyag na muna upang malaman nila ang mga galaw ng mga gabunan tuwing may araw. Makalipas ang ilang minutong pagmamatsyag, nalaman nilang ang ilang mga gabunan hindi lumalabas ng bahay. Kung may mga lumalabas man sa kanila, sila ang mga naghahanda ng kani-kanilang mga panggatong at lutuan. Nang mga oras na iyon, nalaman din ni Rogelio na ang
Mga ganong uri ng aswang, isang beses lang kada taon kung kumakain. Dahil doon ay naisip niyang malaki ang posibilidad na kaya nilang magapi ang mga aswang na ito kahit pa na sinasabi ng iba na mga malalakas sila. Noong masiguro na nga ng kanilang commander ang bawat galaw ng mga kalaban, inutusan niya ang kanyang mga sundalo na kumalat at palibutan ang buong nayon. Kahit na hindi sila gaanong marami, malaki naman ang tiwala ng commander na kaya nilang lumaban sa mga aswang na iyon. Sa isang hudyat ng kanilang pinuno, sumugod si Rogelio patungo sa nayon. Nakita nilang nagpulasan ang mga tao roon na alam naman nila ng mga gabunan. Ang ilan sa mga tao ay kumuha ng kani-kanilang armas. May kumuha din ng itak, sibat at yung iba naman may dalang mga baril. Subalit kahit na ganoon, hindi natinag ang grupo ni Rogelio. Noong magsimulang magpaputok na ang mga aswang, agad nilang ginantihan iyon. Nasa unahan ang commander at nakasunod naman dito si Rogelio. Sobrang laki ng tiwala ng lalaki sa kanyang sarili. Alam kasi niyang walang panama ang bala ng mga aswang at maging ang kapangyarihan nila hanggat nasa kanya ang Santiago de Gracia. Sige, pasukin na natin ang nayon at nang maubos na natin ang mga ito. Wika ng commander, kaya sinira nila ang bakod at nagunahang pumasok. Nagsisigawan na ang mga gabunan. Kanya-kanya silang labas ng kanilang mga bahay at inihanda ang kanilang mga sarili upang makipaglaban sa mga sundalo. Ang ibang mga gabunan ay nagpaputok na ng kani-kanilang baril. Subalit dahil limitado lang ang kanilang bala, hindi iyon nagpatuloy. Nagawa naman silang barilin ng mga sundalo, kaya mas nauna silang napahandusay sa lupa kumpara sa iba nilang mga kasama. Ang mga gabunan naman na may dalang itak, walang pagdadalawang isip na sumugod at pinagtatataga ang mga sundalo na kanilang malapitan. Subalit dahil bala ang kanilang kalaban, hindi sila nagtagumpay. At bago pa man nila masugatan ang mga kagrupo ni Rogelio, napabagsak na sila ng mga ito. Lumipas ang humigit kumulang 15 minuto. Nakahandusay na ang lahat ng gabunan, mapabata man o matanda, babae man o lalaki. Walang nabuhay sa nasabing nayon. Dumanak ang dugo sa maliit na komunidad nilang iyon. Subalit ang labis na ipinagtataka ni Rogelio dahil hindi pa rin nila natatagpuan ang 2 pinuno ng nasabing aswang. Subalit ang labis na ipinagtataka ni Rogelio ay hindi pa rin nila natatagpuan ang 2 pinuno ng nasabing mga aswang. Nagpalinga-linga pa sa paligid ang mga ito upang hanapin ang mga aswang. Hinalughog din nila ang mga kubo, subalit hindi nila mahagilap ang mga iyon. Huwag kayong tumigil sa paghahanap sa kanila. May araw ngayon, hindi sila madaling makakagalaw. Limitado din ang kanilang kapangyarihan. Kayang-kaya natin silang patayin gamit ang ating mga kamay. Huwag lamang tayo maging kampante. Kahit paano, aswang pa rin sila at higit sila sa mga kagaya natin. Sambit ng commander ni Rogelio na tinanguan naman nila. Ginalugad nila ang lugar na iyon, subalit bigo sila na mahanap ang 2 pinuno ng mga gabunan. Alam ni Rogelio na ang 2 iyon ang pumaslang sa kanyang lolo, kaya buo ang kanyang loob na gumanti sa kanila. Kahit na walang palatandaan na naroon ang 2, hindi sumuko si Rogelio. Sinuyod niya ng maigi ang lugar
hanggang sa muli siyang makaramdam ng init na nagmumula sa Santiago de Gracia. Dahil dito, tinawag niya ang kanilang commander at sinabihang nararamdaman niya ang mga aswang na iyon. "Malapit lang sila dito. Ramdam ko ang kanilang presensya." Dahil sa sinabing iyon ni Rogelio, mas pinag-igihan pa nila ang paghahanap hanggang sa may mapansin siya sa ilalim ng isang kubo. Pinaligiran nila iyon at sinubukang hukayin. Subalit napailing na lang sila nang malaman nilang kaunting lupa lamang pala ang naroon, dahil pagkatapos ng isang patong ng manipis na lupa, mga dahon na ang nandoon. Nagkatitigan na ang lahat at nagkaroon ng iisang kutob. Nagtatago sa hukay na iyon ang kanilang hinahanap. Tinutukan nila ng barilang butas habang hinahalukay naman iyon ng ibang kasamaan. Walang ano-ano, bigla silang nagulat nang may lumabas doon at may lumundag ng may kataasan. Sinundan nila iyon ng kanilang tingin at nalaman nilang ang dalawang gabunan iyon na kanilang hinahanap. Pinaputokan nila ang kani-kanilang mga armas. Ngunit ang dalawang gabunan, mabilis na naiilaga ng mga iyon. Dahil nalaman ng mga sundalo na baliwala ang kanilang mga sandata, nagpasya silang gumamit na lamang ng mga patalim. At ng mga oras na iyon, nagpresenta si Rogelio na siya nang mauunang aatake sa dalawang aswang. Mag-isa lang siya, samantalang ang kalaban niya ay dalawa. Ang kanyang mga kasama, nakaantabay lang sa kung ano ang mangyayari. Inihanda na rin nila ang kanilang mga armas para kung sakaling malagay sa alanganin si Rogelio, hindi sila magdadalawang isip na paputukan ang mga aswang na ito. Mga kasama, ibigay niyo sa akin ang labang ito. Kailangan kong mapatay itong mga to. Sila ang dahilan sa pagkawala ng aking pamilya. Seryosong wika ni Rogelio. Hinarap ni Rogelio ang dalawang aswang at ang tanging armas niya ay ang kanyang patalim. Habang nakikipagtitigan sa dalawang gabunan, hinihimas niya ang kanyang medalyon. Sa pamamagitan ng pagsambit sa sarili at pagdarasal ng taimtim, ginising niya ang taglay na galing ng medalyon. Nang makita ng dalawang gabunan na suot ni Rogelio ang Santiago de Gracia, napangisi sila. Hindi ba't patay na ang tunay na may-ari niyan? Tanong ng isa sa kanila na lalo pang nagpatindi sa nararamdamang galit ni Rogelio. Oo, patay na. At kayong dalawa ang isusunod ko. Pagkatapos magwika ni Rogelio ng mga kataga, biglaan siyang sumugod sa dalawang gabunan. Gamit ang kanyang nalalaman mula sa pag-iensayo ng kanyang lolo, saka sa pagiging sundalo, nakipaglaban siya sa dalawang gabunan. Ang bawat pag-atake ni Rogelio, nagagawang ilaga ng dalawang aswang. At kung minsan nga, nakakatama rin siya ng suntok at saksak sa kanila. Dinig pa niya na napapatawa ang dalawa habang nakikipaglaban sa kanya. Subalit kahit na ganoon ay hindi nawala ang konsentrasyon ni Rogelio. Wala siyang ibang iniisip ng mga panahong iyon kung hindi ang paslangin ng dalawang gabunan. Dahil napansin ng commander ni Rogelio na wala siyang laban sa dalawa, sumali na rin ito sa kanilang labanan. Mas lalong napangisi ang dalawang gabunan nang makita nila ang anak ng kanilang pinaslang. Napako lamang sa kanilang posisyon ang mga sundalong kasamahan ni Rogelio at hindi nila lubusang mapaniwalaan ang kanilang nakikitang laban. Napakaliksi kasi ng kanilang commander
at kaya niyang makipagsabayan sa ginagawang atake ng mga gabunan sa kanila ni Rogelio. Si Rogelio naman, kahit na ordinaryong tao lamang siya, hindi naman siya nagpapatalo sapagkat tangan niya ang medalyon ng Santiago de Gracia. Lumipas ang ilang sandali ng labanan. Nagawang saksakin ni Rogelio ang isang aswang sa mismong puso nito. Buong lakas din niyang itinulak iyon hanggang sa mabuwal na sa lupa ang aswang. At nang nakahandusay na iyon sa lupa, lalo pang lumala ang galit na nararamdaman ni Rogelio sa kanya. Makailang ulit niyang sinaksak sa puso ang gabunan at hindi pa siya nakontento. Ipinihit niya ang kanyang patalim na animoy binabari ng dibdib ng aswang. Nakita iyon ng isang gabunan kaya nagwala ito. Magbabayad ka! Dulot ng senaryong iyon, tila nawala sa konsentrasyon ng aswang. Kaya nagawa siyang sakalin ng commander ni Rogelio. Pagbabayaran niyo ang inyong ginawa. Buhay ang inyong inutang. At sisiguraduhin namin na buhay rin ang magiging kabayaran. Nagpumiglas pa ang nasabing gabunan mula sa pagkakasakal nito. Subalit wala na iyong nagawa pa hanggang sa dukutin na lang ng commander ang lalamunan nito. Agad na bumulwak ang dugo ng aswang sa lupa at hinayaan siya ng commander na mabuwal. Nang mga oras na yun din, hindi na kontento si Rogelio. Gamit ang kanyang patalim, winasak niya ang tiyan ng dalawang gabunan. Walang pagdadalawang isip din niyang dinukot ang mga lamang loob noon at ikinalat sa lupa. Iyan ang nababagay sa mga kagaya niyo. Sa wakas, nakaganti na rin ako. At natupad ko na ang ipinangako ko sa iyo, Lolo. Bulong ni Rogelio. Upang hindi malaman ng iba pang aswang ang naganap, nagpasya silang sunugin ang buong nayon. Wala silang itinira dahil alam nilang kapag nalaman ng ibang lahi ng mga gabunan ang nangyari, paniguradong babalikan sila noon. Bumalik sila sa kanilang kampong sinasanayan at dahil sa nangyaring iyon, inamin ng kanilang commander na siya'y isang aswang. Subalit sinabi niyang hindi siya kumakain ng laman ng tao. At ang katunayan nga, naging sundalo daw siya upang maprotektahan ang mga taong walang kalaban-laban sa mga aswang. Magmula noon, mas lalo pang tumibay ang kanilang samahan. Kahit na nalaman nilang hindi naman pala totoong konektado sa gobyerno ang kanilang commander, nanatili sila na isang grupo. Hindi nila binaliwala ang kung anumang hangarin ng commander na protektahan ang mga mahihinang tao. Naging sanggang dikit si Rogelio at ang kanyang commander. At dahil doon, mas lalo pang natuklasan ng lalaki ang kakayahan na kanyang tangan na medalyon ng Santiago de Gracia.